Hi mga people, good day and welcome back to our channel, Marjan's Garden. So today ay bibigyan ko kayo ng update dito sa mga succulents natin na nasa labas. Tignan nyo guys, naka-ROS na talaga sila. Ayan, matagal-tagal na rin simula nang matanggal natin yung UV plastic at naka-direct sunlight itong ating mga succulents na nandito. At syempre, nauulan na sila dito guys kapag umuulan. At may vacant ako dito guys. Yan. Hala, nasusunog yung ano ko guys. Ayan yung update guys. Tago ko na to. Dito na muna siya. Ayan, propagation ko yan. Nung ating agave. Dalawa yan sila. Ito yung isa. Itago ko na rin. Nasusunog na sila guys. Nag-start na sila masunog. Ayan. Ito yung mga ano natin. Basta ako guys kasi naliligo ako. Ayan, naisip ko lang pumunta dito habang maaga-aga pa at mapakita to sa inyo. So okay naman itong mga ano natin. Itong mga inermis, okay naman sila guys. Ayan, lumalaki na talaga sila. Pati ito. Ayan, yung mga nandito natin. Hindi ko to sila guys laging nakikita kasi hindi na ako masyadong tumitingin dito sa ating mga succulent. So, dumaan man ako guys dito lang sa loob ng greenhouse and dito hindi ako nagdidilig kasi umuulan-ulan naman na dito sa amin guys. Pero nakaraang araw pa guys umulan, siguro mga 2 days na nang nakalipas nung umulan dito at sobrang tuyo talaga nila. Tingnan nyo. Oh, kulubot. Kailangan nila guys ng dilig. Ayan, ito na sa sunburn na oh. Babalik din yan guys yung ganda nila. Ayan. Kailangan na guys linisan. Ito, pumangit na si Lindajin ko dahil sa sobrang init. Tapos ito oh, na sunburn na yung mga leaf propagation ko ng ano ko. Variegated to. Hindi na siya var guys. Kasi yung dito, var yung nandito. Tapos na parang nalusaw ata yun. Di tinanggal ko. Ayan yung pinakapuno niya. Nagkaroon ng babies. Ayan. So, ito, sunburn din guys, oh. Tingnan nyo, nasa sunburn sila guys. Sobrang init kasi talaga, sa totoo lang. Grabe yung init dito sa amin. Siguro sa inyo din naman guys, sobrang init talaga yung panahon ngayon. 34 degrees Celsius palagi yung ano dito sa amin. Tingnan nyo, oh. Si Monroe. Ito guys, si ano to, si Monsters to na Monroe. Tingnan nyo, ang pangit na. Babalik yung ganda nito guys kapag umulan-ulan na naman. At ang dami nilang dry leaves. Kailangan ko talagang maglinis. Kaso di pa ako magkaroon ng time kasi sa dami nila guys. Hindi natin to matatapos ng isang araw. Sa paglilinis lang. Kasi marami din tayong ginagawa. Ayan oh, nasa sunburn itong ano ko guys oh. Ayan. Nakahiga na talaga siya ng sobra. Yan oh, tingnan nyo, may sunburn na. Yan, may sunburn na siya guys oh. Pero ang ganda ng kulubot ng leaves niya. Yan, ito nakatago na. Kasi nakahiga na siya. Tapos nagkaroon na siya ng baby dito guys oh. Ngayon yung update sa ating mga naka-rain or shine na succulent. So hindi ko na kasi sila guys tinatakpan ng UV plastic kasi sobrang init and kapag umulan gusto kong maulanan sila para masuk talaga. Kasi kapag dilig-dilig lang talaga guys yung ginagawa ko, kulang na kulang talaga guys. Kaya gusto kong masuk talaga sila sa sa water kapag umulan. Kasi kapag ganito guys na natatakpan sila, ang nangyayari nakukulangan talaga ng ng tubig. Tingnan nyo oh. Ayan. Oh, sunburn. Sharon oh. Okay lang yan. Bahala na si Batman. Ayan, bahala na talaga guys. Ayan, ang pangit na nung natin Black Prince. Pero ito maganda pa rin kahit wala na siyang rosette. Lumiit lang kasi kinuhanan ko nga siya ng mga lower lips. Tapos malaki na yung baby niya guys oh. Ayan, tapos ayan yung mga lip propa ko from Flower Stock. Ito guys, kulang na naman to sa tubig na kukulubutan na yung mga babies. Tatatakpan na siya nito guys oh. Oh.
Pero okay lang naman. Tingnan nyo. Si Mini Bell na variegated. Ang ganda ng color niya, no? Sa direct sunlight. At ito na yung update sa mga babies ng ating pinopagate. Yan, mga cuttings propagation to guys sa ating red line. Ito yung mga nabuhay ko from flower stalk. Nag-baby yung flower stalk. Tapos tinanim ko. Tapos nung tinanim ko guys, lumaki. Tapos kinat ko. At eto na. Oh. Ito na sila. Pero yung pinakapuno parang hindi na nag-survive guys. Nandun banda sa loob ng ating greenhouse. Pero ito, buhay na buhay sila oh. Lumalaki na rin guys. And kapag tumangkad to ng sobra, pwede na naman natin siyang i-top cut. And may possible na magkaroon siya ng baby sa pinakapuno sa tinapkatan natin. Dahil ano to, healthy yung kanyang pinakapuno na guys. Kasi before, nung galing sila sa flower stalk, syempre maliit lang yung pinakapuno. And then hanggang sa lumalaki yung katawan nila, tapos kinat natin. So medyo hindi masyadong maganda yung pinakapuno nila. So etong base nila ngayon, maganda na kasi lumaki na siya. Ayan, kasi nag-cut tayo sa taas, lumaki na yung sa taas nun. Ayan. Tapos yung raindrops to guys. Gumanda yung drops niya pero lumiliit naman yung rosette kasi naging mas compact. Tapos ang nangyayari guys, ang daming dry leaves oh. Ayan, hindi enough yung water na natatanggap nila dahil nga sobrang init talaga ngayon. Summer na summer pa rin pero ano, mas maganda na ngayon guys kumpara nakaraan kasi may ano na, kunting ulan na, 'di ba? Ayan, tingnan nyo ngayon na dito ko guys, oh. Oh, kulubot to. Kasi hindi ako nagdilig. Yan, ito yung mga, ano pala guys, gusto kong i-share to sa inyo. So, sa mga gusto din mag-try, baka gusto niyo mag-try, mahilig kayo sa bougainvillea. So, hindi lang naman ako yung nag-aalaga ng mga, ano diba, mga halaman. Marami din yung mga plantita. So, ito guys, gusto kong i-share sa inyo. Ito ay cuttings ko ng ating malaking bougainvillea na puno. Tapos, ginawa ko, tinanim ko siya. And then, ito, tinubuan siya ng mga new branches. So, sa new branches niya guys, meron nang lumaki nung iniwanan ko. Pero hanggang ngayon pala, hindi ko natatanggal yung, tanggalin ko na. Kailangan guys tanggalin kasi para yung niya, pinakapuno niya, yung makahinga. Kasi ito yung pinag-graftan ko guys. Ayan oh. Ayan. Kailangan makahinga yan siya guys. So, gagawin natin ngayon ay tanggalin muna natin. Buti na lang talaga. Nakita ko at naisipan ko i-share sa inyo para mas makita nyo guys. Ayan. At naagapan ko rin. Dapat talaga tanggalin na tong takip na to. Nakalimutan ko na masyado nang mayabong yung nasa taas at pinagkuhanan ko na yan sa tips nila guys. Yan sa pinaka-rosette, tinanggalan ko para mas kumapal yung kanilang, yung branches nila. So, dumami yung sanga para kapag nag-flower ay makapal. So, yung iba, hindi ko tinanggal yung ibang mga tumubo. Pero mas maganda guys kung tatanggalin talaga yung mga tumutubo na mga new branches galing sa pinaka talaga nila, root stock kasi para mag-focus yung paglaki ng natin, nilagay natin na sayon. Ayan. Tingnan nyo guys. Ito ay Mr. and Mrs. na bougainvillea. Ganun guys yung flower niya. Ayun no. Ayan. Ayan yung flower niya. Maganda yung flower niya guys. Kaya naisip ko siyang ilagay dito. So itong base niya guys. Itong rootstock na ginamit ko sa kanya ay orange yung flower neto. Parang yung lang na bougainvillea. Yung ordinary lang. So common lang yung na to bougainvillea na ginamit ko sa kanya. So, ayan. Ayan, natanggal na natin guys. Oh, tingnan nyo. Ayan, yan siya. Tapos ito naman guys, dito ko siya dinikit sa pinakapuno. Ayan, natanggal ko na. Ayan, dito siya oh. Ayan, dito siya guys. Ayan, nabuhay na rin. At din to, Mr. and Mrs. din guys, yung bougainvillea na yan. So, siguro tatanggalin ko to. Yan, tanggalin natin yung ibang para mas lumago yung pinaka natin guys. This one yung sa
ano natin. Ang hirap tanggalin. Dapat guntingin. Ayun. Tanggal ko na guys. Nagtitinik kasi to guys na bugambilya na to eh. Ayan. Kailangan lang tanggalin para dito siya mag-focus. Ayan. Nagtira lang ako ng isa guys. O, dito na area. Ayan. Balik tayo guys dito sa ating mga succulents na naka-rain or shine. So, ito yung mga propagation ko, cuttings propagation ng Bainese. Meron tayong Bainese dito na 2 heads at okay pala siya sa sa initan. Dati kasi guys, nilalagay ko to sa initan si Bainese, nalulusaw. Pero ngayon, ewan ko. Ang tagal-tagal na ng mga Bainese na to sa akin guys. And medyo nahirapan talaga ako sa Bainese before sa pagbubuhay sa kanya, sa pagpapalaki dito sa area ko. Pero ngayon, naging successful naman guys kasi matagal na talaga yan sa akin. And nakapag-cuttings propagation tayo. So, ayan siya. Ito yung first cuttings propagation. Ay, hindi. Nakailan na din pala ako guys. Pero dun lang sa pot niya nilalagay ko. So, ito, kailangan na din ito guys i-cut. Ayan o. Kaso lang, the next day kasi guys ay uulan na dito. Nakita ko sa weather forecast. So, sunod-sunod yung ulan dito simula Sunday hanggang Wednesday I think or Thursday. So, hindi ako pwedeng mag-cuttings kasi kapag nag-cuttings ako ang mangyayari malulusaw guys dahil mabababad sila sa tubig ulan. So, ang mangyayari dito naman sa ating mga succulents kapag naulanan sila guys ay lalo silang tataba. Tapos lulusog yan, lalaki na naman yan sila guys. Ayan, so mawawala yung uhaw nila. So yun yung maganda kasi kapag nauulanan, pero kapag sobra naman talaga yung ulan, kailangan na talaga natin silang lagyan ng takip. So kung sunod-sunod na yung ulan, 1 week na mahigit at umuulan pa rin palagi sa inyong area guys, so mas magandang maglagay na kayo ng takip. Huwag nyong hayaan na mababad talaga sila ng sobra-sobra sa ulan kasi kapag nababad sila guys sa sobrang ulan, ang mangyayari nalulusaw. So sayang naman yung succulents natin, di ba? So, ito, nalagyan ko to ng takip kapag sunod-sunod na talaga yung ulan dito sa amin para hindi sila mapano. So, pa rin, maganda pa rin sila. Ito yung natin guys, so, opalina. So, naglagay ako dito ng tukod last week pa ay hindi last week, last month ata. Hindi ko na maalala guys. Para napakita ko naman yun sa inyo nung nilagay. Hala na, laglag yung dahon ni opalina sa ilalim. Yung nilagay yung yung UV plastic nung binalik dati. So, natamaan to dito kaya nakalbo. Ayan o. Kasi hinangin ng malakas tas natumba sa kanya, nakalbo. So, plano ko na tong i-top cut. Ang laki-laki niya kasi, tas sobrang bigat na talaga guys. Tas marami tayong mga leaf propagation dito. Ayan o. Mga Ellen, meron tayong mga Aron Pay. So, nilagay ko lang dyan para may kasama siya sa pag-inom sa kanyang pot kasi malaki yung mga pot nila, 'di ba? So, ito naman, ayan. Galing ko na to. Ito naman guys, so matagal na to sa akin. Si, naman to? Sino ba to? Si Swan ata to guys. Ayan, Swan or parang si Swan. Ayan, tingnan nyo guys. Sobrang matanda na yan sa akin. Tapos nagbigay na siya ng isang baby. Ayan. So, dito naman guys, ayan, yung ating Manduse, nagkaroon siya ng sunburn kasi natakpan to guys ng UV plastic na last time kasi hinangin yung UV plastic dito. Sobrang lakas ng hangin. Napunta dito yung UV plastic guys at natakip sa kanya. So, dahil mainit, tirik na tirik yung araw guys. So, nakadikit sa kanya yung UV plastic. So, nasunog yung dyan yun na area. Ito yung ating Pity in Pink. Yan, kinakaya naman niya guys yung sobrang init. Ayan. So, mabait naman si Pretty in Pink, guys. Ayan, Yung Pretty in Pink ko, guys, sa loob ng greenhouse, yun yung pinaka-mother nila. Ito, mga cuttings propagation ko na lang to galing dun sa kanya. So, mas malalaki yung heads nung nandun natin sa loob ng greenhouse. So, dito naman, kapag umulan na, guys, ayan, nakapunta rin dito kasi yung UV plastic, guys. So, ayan. Pero kung hindi naman to guys sa takpan ng UV plastic, hindi naman to magaganyan. Yan, maninilaw lang yan pero hindi magaganyan. Ayan Ayan. Napansin ko kasi yun hapon na. Paggabi na nga eh. Ayan. So,
Buti na lang nga lang guys, yung iba natin dito ay hindi na paano. Ito kinakaya niya sa initan guys. Caring niya. Ayan. Ito naman, nataob to guys. Dahil na ano ng UV plastic pati ito. Oh. Ayan. Yung choco stone natin. Ayan. Yung mga nandito natin, mga babies yan guys na propagation ko. Pwede na natin itong i-transfer sa panibagong pot yan para mas lumaki sila, mas maganda. Kasi kapag niripat na talaga. Ayan. Itong ganda Si ano to Heart Angel, si Psyche. Ayan guys, maganda na yung Psyche natin. Ayan, tas ito, si ano to, Black Bullet. Ayan, si Muddy Balis. Ayan, so maliliit pa kasi itong mga last ko na to nilagay guys, Muddy Balis natin. Galing dun sa namatay na mother plant, yung stem niya nag-rot. So dito, yung iba kong guys, mga ganito namatay. Ayan, sa sobrang init, hindi ko na nadiligan. So namatay. Pero meron pa rin nag-survive. Tingnan nyo. Itong laki na Pero nagaganyan guys yung pinaka niya Pero lumaki na talaga siya. Ayan. Tapos ito, may maganda tayo dito. Tingnan nyo. Ayan. Tumubo to sa kanya. Tinanggal ko dyan para para mas lumaki ito. Makatutok yung mapunta sa kanya lahat ng energy. Yan, pag lumaki siya. Ang ganda mayroon siyang tawag dyan, may green siya. Ito naman, si tricolor. Kailangan din itong tanggalin. Ayoko kasi maghawak niyan guys kasi masakit pag nanusok. Ayan, meron pa rin tayong mga inermis dito. Yan, okay naman sila guys. Hindi na sila nalulusawan ngayon. Ayan. Tapos yung mga alos ko na naghingalo guys. So dahil sa sobrang tuyo. So ngayon ay nakaka-recover na. Ito kailangan ng diligo. Yung ko yan, yung amak. Ayan. So yan lang guys yung update sa ating mga ROS succulents. At ito, sobrang tuyo din. Kailangan ng dilig. Ayan. Kapag naalagaan talaga to guys sa dilig, sobrang ganda talaga nito. Lalo na kapag nagsihabaan na yung mga nagtitrailing na. Ang ganda nito guys. Kaso nakukulangan ko talaga sila guys sa dilig. Hindi ko sila dilig palagi. Ayan may tinik ako sa kamay. Masakit. Ito pa Ayan pa guys Alikot. Ayan. So, yung ating afterglow, naman siya dyan guys. Okay naman siya. Ayan, this one. Ayan. Tapos yung natin, variegated flapjack. Ganda pa rin. Ayan. Diba? So, yan lang guys. That's all for today's video. Yan, I hope you enjoy watching and see you on my next vlog. Happy gardening everyone. Bye. Bigyan ko na lang kayo guys ng update next time dito sa ating mga succulents. Kapag umulan guys, maganda talaga to. Papakita ko to sa inyo kapag naulan na ulit sila guys. Kasi mas tataba to sila. Yan. Kasi syempre, makakainom sila. Mawawala yung uhaw. Ayan buhusan ko nga to guys. Kailangan ito ng tubig. Si variegated to na Tinkerbell. Ayan.